Fivox, ipinakita ang naipong maitim na lava sa Bulkang Mayon. Alert Level 1 na natili sa paligid ng bulkan. Grupong Manibela sumugod sa LTFRB sa ikalawang araw ng tigil pasada. LTFRB may pangako sa grupo. At Vice President Sara Duterte muling binisita ang ama sa ICC Detention Facility sa Dahig. Mga taga-suporta naglunsad ng Global Signature Campaign para mapalaya ang dating Pangulo. Naging matagumpay ang pangangalampag ng Grupong Manibela sa kanilang tigil pasada dahil tumawag mismo ang hepe ng LTO sa grupo para makipagdialogo. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, tumawag mismo sa kanya si LTO Chief Marcus Lacanilao para makipagdialogo at inihayag na ilalabas na nila ang mga nakumpiskang jeep, driver's license at plaka ng mga jeepney. Samantala, sa pakikipagharap ni LTFRB Chief Vigor Mendoza sa Manibela, sinabi nito na alam niya ang problema pero hindi ito masusolusyonan overnight. Nagdagdag na rin anya sila ng tao para mas mapabilis ang proseso sa mga nag-a-apply ng prangkisa. Nagbigay naman ng libreng sakay ang NCRPO sa mga naipit na mananakay sa ikalawang araw ngayong tigil pasada. Ibinahagi ng Fivox ang close-up na larawan ng Mayon Volcano kung saan kita ang bagong naipong maitim na lava sa bunganga ng bulkan. Kuha ito noong December 8 hanggang 10. Ayon sa ahensya, ang mga pagbabagong ito ay nagpapahiwatig ng presensya ng bago at mababaw na magma sa loob ng Mayon. Dahil dito, tumaas ang aktibidad ng bulkan kung saan umakyat ang bilang ng rockfall events ngayong buwan ng Disyembre. Nakataas ang Alert Level 1 sa Bulkang Mayon at bawal pa ring pumasok sa loob ng 8-kilometer danger zone sa paligid nito. Sa muling pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama sa ICC facility sa Dahig, ay nakiisa ito sa mga Pilipinong naglunsad ng Global Signature Campaign para mapalaya ang dating Pangulo. Sa post na ibinahagi ng mga taga-suporta ay makikita na pumipirma ang Vice Presidente. Satay kami naman na isinusulong ng mga taga-suporta. Ito'y para sa paghingi ng agarang resolusyon kaugnay sa pag-aresto kay FPRRD at pagdala nito sa The Hague, Netherlands. At sa sports balita, nakakubra na ng 2 medalya ang Pilipinas sa 33rd SEA Games sa Thailand. Samantala, delegasyon ng Cambodia nag-withdraw sa SEA Games. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Nakuha ni John Derek Farr ang unang medalya sa Pilipinas sa 33rd Asian Games sa men's downhill mountain bike, kung saan nasungkit nito ang bronze medal. Tinapos ni Farr ang laban 2 minutes 45 seconds sa 1.3 km downhill course para makuha ang ikatlong pwesto. Golden moment naman ang pinakita ni Justin Kobe Macario para makuha ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa nasabing patimpalak. 8.2 ang nakuha ang score ni Macario sa freestyle Pumsay event na naglagay sa kanya sa unang pwesto. Samantala, maaga nag-withdraw ang delegasyon ng Cambodia sa 33rd SEA Games sa Thailand para sa seguridad ng mga atleta nito. Ayon sa National Olympic Committee of Cambodia, iniutos nila ang agarang pagbalik ng buong delegasyon matapos ang mga urgent request mula sa pamilya ng mga atleta. Nagpasalamat naman ang NOCC ng Cambodia sa kagandahang loob na ipinakita ng host nation sa kanilang mga atleta. Enzo Laca, All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Nagtapat ka na ba? Malay mo, ganun din siya. Hindi na magiging malamig ang iyong Pasko ngayong 15 days na lang po. Pasko na!